Okay. Matthew 6:24 to 34. Babasahin po natin ito ng tugunan. Unang talata, babasahin po ng mga babae. Yung susunod po, mga lalaki. Okay? Ang magkakamali po ay... Okay, sige po. Verse 24, mga babae, sabay-sabay, ready, basa. Walang? Okay. Kaya't at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kayo'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa damit, babae? Masdan ninyo ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa. At nagkamali na. Amen? Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Nabuhay ngayon. Kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo'y kapusin sa pagkain, inumin o damit. Sabay-sabay tayo. Ngunit higit sa lahat, bigyang ninyo ang kaharian ng Diyos at kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Bago tayo umupo, pakisabi sa katabi mo, don't worry, God is in control. Okay, palakpakan natin si Lord. Let's all be seated. 2 linggo na lang po at mag-July na. Magsimula na po ang kampanya natin ng ating church anniversary. Bagaman sinasagawa na po natin to kahapon. Madami pong dumalo dito sa atin pong joint life groups gathering. Nag-pray po tayo. We listen to God's word. And of course, may mga life groups po na nangyari mula po nung Lunes hanggang Sabado. May mga outreach din po tayong pinahintulutan ni Lord na buksan sa ating pong simbahan. So ngayong umaga na ito, sa ating pong series na Together, Let Us Declare and Display Christ. Ang topic po natin ngayong umaga na to ay isang tanong. Are you a problem-centered person or are you a God-centered person? Ulitin nga po natin yung tanong na yan. Are you a problem-centered person or are you a God-centered person? Pag-uusapan po natin ngayong umaga na to, yung mga bagay o usapin na may kinalaman sa problema. Lahat po tayo, palagay ko, may problema. Bihira po sa isang tao ang walang problema. But you know what? What you focus, halimbawa, if you focus on problem, what you focus, anything that you focus, it grows, it becomes stronger, and it magnifies. Subukan mo, tingin ka ng tingin lagi doon sa wala. Tingin ka ng tingin lagi doon sa problema. Tingin ka ng tingin lagi sa isang pangangailangan. No? Napansin mo po, hindi lang sa nang lulupay-pay ka, nanghihina ka sa iyong pananampalataya, mapapansin mo rin na overwhelm ka sa problema, lalo siyang lumalaki. Kaya nga po, lahat ng sumasagi sa isip natin has an impact and has a bearing sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Kaya nga po, ang labanan sa ating kaisipan ay isang longest battle. Higit pa po sa labanan ng Israel at Iran. No? Ito po isang labanan na matagal na pong nangyayari, pero hanggang ngayon, hindi pa rin po natin masupil-supil. Baka nga po ngayong umaga na to, habang pong nag-message po ako dito, nakatayo ako, o di kaya kayo naman po yung nakaupo, medyo masarap yung upuan ng iba, eh, iniisip nyo na kagad yung problema. No? Dahil nga, marami ho sa atin, problem-centered. No? Imbis na maging
God-centered. Ang goal lagi ng kaaway ay lagi po tayong mag-focus sa problema because naniniwala po siya na ang pagpo-focus sa problema will lead to downward spiral to despair, discouragement, and even disappointment sa buhay. Pero gawin muna nating klaro, no? Lahat ng tao may problema. Sige nga po, pakitanong nga sa katabi mo, sabi mo sa kanya, may problema ka ba? Huwag niyong diinan kasi parang, naghahamon, no? Job 14 verse 1 says, ang buhay ng tao ay maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. No? Kung bakit, no? Sa iksi ng buhay ng tao, dinagdagan pa ng problema. It is. Ganun po talaga, no? Kung gusto mong walang problema, mamamahinga na tayo. Pero napakahalaga na maintindihan natin yung problema. Si R. Buckminster Fuller, hirap banggitin na kanyang pangalan, may mga binabasa akong libro, sabi niya, the one common experience of all humanity is the challenge of facing problem. Not the problem, but how do we face the problem. Kasi nga po, ang isang bagay na given sa buhay, talagang may problema. Pero ang hamon daw po talaga ay paano natin to kinaharap. Ito magandang tanong, no? This week, yung problemang inilagay sa iyo ng Diyos sa iyong harapan, paano mo siya hinarap? Paano mo siya hinandle? No? That's actually the greatest challenge. Sabi ni Henry Ford, most people spend more time and energy going around problems, circling, than in trying to solve them. No, alam niyo ibig sabihin nito sa psychology ang tawag dito, stuck up. Nai-stuck up tayo sa problema. Na kapag may problema na, hindi na natin alam kung anong gagawin. Kaya nga po, imbis na mag-focus tayo, paano ito susolusyonan, how we face them, ang nangyayari po, nai-stuck up tayo, nag-iikot-ikot po tayo doon. Naalala ko po ang isang illustration o kwento ng dalawang shoe salesman sa Africa. Pinadala po sila ng kanilang kumpanya ng sapatos. So, dinala po sila sa Africa, pagdating ho doon, magkabilang barangay, magkabilang lugar. Ang sabi po ng unang salesman, tumawag po siya sa kanyang boss, sabi niya, nagre-report po ako, galing na po ako dito. Nakita ko po, marami ho dito, nakaapak lang. Mukhang hindi ho tayo bebenta pag nagbenta ho tayo dito ng sapatos. Wala tayong kikitain. Bakit? Karamihan po dito sa Africa, sabi niya, nakaapak lang, walang sapatos. Samantalang yung isa, tumawag po siya, nag-report po siya, sabi niya, I've done my assignment. Ngayon nagre-report na ako. Walang mga sapatos sa mga tao dito, kaya magmadali, ipadala nyo na kagad yung mga cargo. Mag-ship na kagad kayo ng napakaraming sapatos sapagkat dahil nakaapak lang sila, tiyak na bebenta tayo ng maraming sapatos. You see the difference? So ang principle po nito mga kapatid, it's not the problem, it's the real problem. It's how we see and handle them. Sa totoo lang, ang problema, madaling pag-usapan pag hindi mo problema. Totoo ba yan? Oh? Kaya mo yan. No? Sinasabi mo yan kasi hindi naman ikaw yung may pinagdadaanan eh. Pero ikaw mismo na dumadaan ng problema, na-stuck up ka. Kaya nga po, ang pinakamatinding hamon lagi ay paano natin tinitingnan ang problema at paano natin to hinahandle. Amen? Now, meron pong tatlong uri ng tao pagdating sa pagharap ng problema. Number 1, the problem circumvent. Pag sinabing circumvent, these are the people who tries to avoid and evade problem. No, pag nalaman nila may pressure, may problema, may challenge, iiwasan nila yon. Meron akong kaklase. Literal po, hindi talaga pumapasok ng high school. Bakit? Hirap na hirap siya sa math, hirap na hirap siya sa... Kaya kumukuha siya ng baon, naka-uniforme, pero nandun lang sa laruan ng street fighter. Nag-graduate na kami, umaasa yung tatay niya, dumating po sa graduation para malaman lang niya, hindi pala nag-graduate yung anak niya. Bakit nga po? Kasi ito yung uri ng mga tao na problem circumvent. They try to avoid and evade problem. Sino dito naniniwala na if you try to avoid and evade problem, the problem does not disappear. Nandun pa rin siya. Amen? Hindi nawawala. Pangalawa, pangalawang uri ng tao ay problem-centered. Ito yung mga people who get stuck when there's a problem. Pag may problema na hindi na makamove on, hindi na makapagpatuloy, hindi na alam ko anong gagawin. Marami ho sa atin, ganyan tayo eh. Naka-stuck up tayo sa problema. Pero alam nyo, ang pinakamaganda, actually hindi ho ito yung ideal, pero ito yung dapat na gayahin natin eh. The problem creatives. Why? Because these are the people
who gets better when there's a problem. Sino ho dito, merong kang problemang kinakaharap ngayon at alam mo na ang tamang pag-handle ng problema at kung paano mo tinitingnan yung problema, ang totoong problema, hindi yung problema talaga. Ano, may problema? Kung ang isang suliranin ay walang solusyon, maaring hindi ito isang suliranin. Alam niyo ba 'yon? Pag ang isang problema walang solusyon, so hindi ito problema, kundi isang katotohanan, isang realidad, hindi para lutasin, kundi para pagtiisan at pagdaanan sa paglipas ng panahon. See, no? It makes a big difference eh. Kasi solve sa isang problema, yun pala, ang sikreto ho pala ay pagtanggap. Halimbawa, sino ho dito yung dati ang ganda mo ng kutis mo, ang ganda mo, ang gwapo mo, o di kaya naman, sino ho dito malago yung buhok mo, sorry no for telling that no, pero biglang nagkakalagas, no? Sabi ko nga, ang joke ko ho dyan hindi nababawasan ng buhok, nadadagdagan ng mukha, no? Kasi nagkakaroon ng extension, no? Ang problema, hindi ho yung pagkalagas ng buhok. Kasi talagang mangyayari, it will happen. Sabi mo nga sa katabi mo, it will surely happen. But the right problem is, the right solution is acceptance. Sabihin mo nga sa katabi mo, pag tumataba, acceptance. Tanggapin. Amen. Sino ho dito, malaking bagay ang mangyayari kung tatanggapin na lang natin yung mga nangyayari sa buhay natin? Si Al Davis, sabi niya, a great leader does not treat problems as problems. He treats them as normal. Huwag ka dapat mararatel. Kasi the more na nararatel ka, nai-stack up ka. Nagiging problem-centered ka. Kaya ang nangyayari, wala kang malinaw na perspektibo kung ano talaga ang totoong problema. Kaya mapapansin niyo po, ang problema simple lang pero dadaanin sa sigaw, dadaanin sa dabog, dadaanin sa away, dadaanin sa hiwalayan. Samantalang kung umupo dapat at tinignan na maigi, napakalinaw ang problema, ito lang. Okay? Now, meron akong nilagay dyan, higit pa sa problema ang buhay. Sabihin mo nga sa katabi mo, higit pa sa problema ang buhay. Bagamat bahagi ng karanasang pantao ang mga hamon, hindi dapat ito ang bumibihag sa iyong isipan. Hindi rin ito dapat maging batayan ng iyong pagkatao. Sapagkat ang katotohanan, ang buhay ay puno ng kagandahan, pag-unlad, unayan at layunin. Huwag maging taong nakasentro sa problema. Kundi maging taong nakatuon sa layunin, purpose. Why? Ituon mo ang iyong pansin sa mga solusyon, yakapin ang pasasalamat at bigyan puwang ang kagalakan, sapagkat maaring dumalaw ang problema pero hindi dapat na sila ang naninirahan ng tuluyan sa iyong isip o puso. Alam niyo, ang daming mga problema, they live in our minds rent-free, libre, walang upa, wala silang binabayaran. Bakit? We allow them to live. Sabayan niyo ako, maikli ang buhay para ubusin sa pag-aalala. Ito'y nilikha upang maranasan, matutunan at ipagdiwang. Sa English po, life is too short to be spent worrying. It is meant to be lived, learned from, and celebrated. Sige nga po, palakpakan nga po natin ng Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, be God-centered. So, are you a problem-centered person? Center is very important. At sa umagang ito, there are 3 centers that people dwell. That people live their life. No? 3 sentro. Una, ayon sa binasa nating talata, there are people who are problem-centered and they are characterized by these 3 characterization. May mga tao, ang sentro ng kanilang buhay, nakasentro lagi sa problema. At ang kanilang buhay ay nakakakitaan ng 3 katangian. Una, the problem-centered person are characterized by worry. Laging nag-aalala, laging nababalisa. The problem-centered person are characterized by worry, laging nag-aalala, laging nababalisa. Alam niyo, meron pong tinatawag na neophyte warrior, meron din mga tinatawag na professional warrior. Pag sinabing neophyte warrior, rookie warrior, bago lang. Nagwo-worry pero nababawi. Pero may iba talaga na master na nila. Nagalingan na, nahusayan na nila. Yun na lang,
worry is very destructive. Basahin natin yung Matthew 6:25 to 27. Sabi dito, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong inumin. Napansin niyo po, no? Very basic yung problema. But because we don't see the real problem, and we don't know how to handle it, no? Ang nangyayari, lalayo tayo kay Lord, lalayo tayo sa gawain, lalayo tayo sa pamilya natin, gagawin natin ito, para lang mahirapan tayo. Kasi nga ang problema, hindi yung problema, kundi how we see the problem. So sabi dito, upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susuotin ng iyong katawan, hindi ba't ang buhay ay higit? Everybody say higit. Na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa damit. Verse 26, masdan ninyo ang mga ibon. May nakita na ba kayong ibon na nag-aararo? Wala pa. Nagpapadyak? Wala. Ngunit pinapakain sila ng iyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa ibon? Sige nga, sabihin mo nga sa katabi mo, higit kang mahalaga kaysa sa ibon. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras lang sa pamamagitan ng kanyang pag-aalala? Alam niyo po ba, ang worry pala becomes our coping mechanism. Ito ho ang nagiging pamamaraan po natin para i-handle ang isang stress o ang isang problema na hindi natin alam paano solusyonan. Worry is one of our defense mechanism in order to avoid a letdown. Para maiwasan po yung discouragement, letdown po means discouragement, discouraging moment sa buhay natin, we try to worry. Ang problema, ito yung problema. Most of the things that we worry don't end up happening. Hindi talaga nangyayari. Hindi nagkakatotoo. Alam niyo po ba ang ratio po? 80% of our worry will never happen. 80% po sa ating mga pinag-aalala, hindi talaga mangyayari. Kaya imagine nyo po, nakapokus po tayo sa problema, nakapokus din po tayo sa pag-aalala. Kaya ang brain po natin is being reinforced with this kind of thought. I worried and it didn't happen, so therefore, should I stop? No. I will continue to worry. Very destructive po. Kaya po nagiging miserable po ang ating mga buhay. Sino ho dito, aminado ka, you are a warrior. Taas nga pong kamay. You know, when you are a warrior, hindi ka laging magtitiwala sa ating Panginoon. Pipilitin mong intindihin at kontrolin ang isang sitwasyon ayon po sa inyong kakayahan. Maraming iba, gumagamit po ng tinatawag na negative worry. What is negative worry? Negative worry is very common. What if it happens? No. Paano kung magkakatotoo? That's negative worry. Sino dito magaling ka sa negative worry? Negative worry is, hindi pa siya umuwi, malamang iniwan na niya ako. Malamang kinidnap na siya. Malamang binangyari na. That's negative worry. Pero alam niyo, may tinatawag na positive worry. Positive worry means ito. If I worry, it makes me in control. If I worry, it makes me look like I'm trying to figure out for a solution. So, mukhang positibo, nagwo-worry ka, pero actually, it's still worry. Hello? You worry to look like you are responsible, pero actually, you're a warrior. Bibigyan ko yung isang sample, no? Sa bahay, napansin ho ito ni Pastora sa akin. Lagi kong sinasabi pag aalis na, nalock na ba, nasara na ba, na ano na ba yung mga gripo. Lagi niyang sinasabi, naiirita na sila sa akin. Sabi niya, tama na. Tama na. Sino dito may kakilalang ganon? Nakaalis ka na, nasa Vietnam ka na, nakalimutan mo yung saksakan. Bumalik ka ulit. Pero yung pala, natanggal. Ayun lang, nagwo-worry ka eh. So, sa tingin ng iba, wow, you're doing good kasi you look like a responsible person. But actually, you are manifesting a positive, destructive worry. Na yung gasol, nasara na ba? Eh, ang ginagawa ko pa man din, dahil payuko, ayokong yumuko eh, naiipit yung tiyan ko eh. Nahihilo ako, kaya gagawin ko, sisindihan ko. Sabi ko na nga ba, hindi nyo pa pinatay eh. Sabi ni Pastora, ayan, nabawasan na naman yung gasol natin, kakasindi mo. Mukha siyang okay, pero actually, it makes me miserable. Kasi dapat paalis na kami. Sino ho dito yung, ang tagal nyo makaalis sa bahay bago kayo umalis, ang dami muna nangyayari. Yung hanggang dumating yung time, pinag-uusapan nyo, wag na lang tayo umalis.
Kasi ang dami nangyayari, di ba? Pagbalik, pawis na, pagod ka. Okay. There are people who are always anticipating trouble. Yan po yung itsura ng mga positive warrior. And in doing so, they manage to experience many sorrow, even though that sorrow will never happen. Hindi naman talaga mangyayari. Ito, maganda eh. They trade the rest and the relaxation that God has promised them for unnecessary fear and anxiety. You know, meron pong tinatawag na healthy fear. Meron pong tinatawag na healthy anxiety. Pero yung mga unnecessary, hindi dapat. Sige nga po, kalibitin mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, huwag kang praning. Huwag kang tuliro, di ba? Arnold Glasgow, anong sabi ni Arnold Glasgow? You will only break the worry habit the moment you decide and accept that as a human, you will always meet problems. Even the worst can happen to you, but you need to master it. Alam niyo po, pag tinanggap mo sa iyong puso, sa iyong buhay na bilang tao, mayroong posible talagang mangyaring hindi mo gusto, hindi inaasahan. Pero nasanay ka na paano i-handle yon, that's the time that you can defeat worry. And worry will leave your mind. Alam nyo ba na worry is a prison? Kulungan. Negative people will always remain in the prison of their self-imposed limits. Sometimes, it can become a life sentence. Alam mo yun, yung sabi nga po ng isang pastor, many people died at 25, but they are buried at 70. Hello? Many people died at the age of 25 because of worry. And they are being buried at the age of 75. Doon pa lang sila nililibing. Pero yung 25 years old nila, nasayang na. Bakit? Kaka-worry. It becomes a life sentence. Why? Because they convince themselves that there is no way out. Wala nang pag-asa. Sino nagsabi sa'yo na walang pag-asa? Sino nagsabi sa'yo na stuck up ka na dyan? Amen? Nakakita na kayo ng isang bata, anak nyo, na nag-o-overreact sila. Sobrang na-stuck up sila. Pero kitang-kita mo sa perspective mo bilang ama, bilang adult na hindi siya stuck up eh. Kundi hindi niya nakikita yung totoong problema. At dahil kumikilos siya, malikot siya, lalo siyang nahihirapan, lalo siyang naiipit. Pero ang dapat pala niyang gawin ay huminahon ng konti at tingnan na maigi yung sitwasyon at alisin na kanyang sarili sa pagkakaipit. Negative thinking is a self-imposed prison in your life. It is the hardest prison to escape. The hardest prison to escape is your wrong mindset. Yung lagi mong sinasabi, hindi ko kaya yan. O di kaya naman, hindi kaya ng Diyos yan, kaya ako muna magte-take charge, ako munang gagawa. Naku po, ang dami hong problema sa buhay po natin na madalas tayong nagte-take charge, pero alam natin, kayang gawin ng Panginoon. Worry, whatever its source, will always weaken, takes away our courage, and shortens our life. Tignan mo yung katabi mo, malalaman mo pag maraming worry, may mga wrinkles. Pastor, sa katandaan na talaga yan eh, di ba? To worship God or to worry in life, that's the question. Pero isang bagay po ang tiyak, hindi mo pwedeng pagsabayin ang pag-aalala at pagsamba. Sino ho dito ngayong umaga na to? Pinili mong sambahin ang Panginoon, kinaligtaan at sinantabi mo ang pag-aalala dahil alam mo, ang Diyos ay in control sa buhay mo. Say amen po. Amen. Number 2, problem-centered people are characterized by war or struggle. Nasa Bible yan eh. Digmaan sa loob. Pansinin niyo po, dikit-dikit yan. Pag nag-worry ka, may struggle sa isip mo, sa puso mo. Sige nga po. Tingnan natin tong Matthew 6:24. Sabay-sabay. Walang aliping sa dalawang Panginoon. Sapagkat, iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa, hahamakin ang ikalawa. Hindi nyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang trabaho, at ang kayamanan, at ang savings, at ang negosyo.
Pastor, wala naman nakalagay dyan eh. Wow. You love money not because you love money. You love money because money will bring security and will eliminate worry according to your thinking. Hindi naman natin talaga mahal ang pera eh. Mahal natin yung kayang gawin ng pera. Dahil sa isip natin, ang kayang gawin ng pera ay magtatanggal at mag-aalis ng kabalisahan. Totoo ba? Hindi. Sino dito? The moment na lumaki yung pera mo, lalo kang nag-alala. Sa GCash mo, no, lagi kang nag-check, no? Nabawasan na ba? Sino dito, no, muntikan ka na magkamali. 1,600 dapat. Pero muntikan mo nang masend, 16,000. Ang pumigil lang sa'yo yung balance account mo. No? Kasi 16 pesos lang. Buti na lang. Buti na lang. So ito po yung sinasabi po natin. Kasi very debatable po yung verse na to eh. Wala akong Diyos-Diyosan, pastor. Hindi ko rin Diyos yung pera na yan. No. The reason why you work so hard, the reason why you struggle too much, it's because it's not that you love money, but you love what money can do in your life. Lahat tayo may struggle dito eh. Kasi ang tingin natin, pag may pera tayong madami, naka-stock up, naka-pile, naka-reserve, feeling natin, secured na tayo. I would worry less. Pero sabi ng Panginoon, but look at you. Money becomes a God. Pumalit na sa posisyon ng ating Panginoon. So, to serve God or not, or to serve money, power, career, business, and dreams, that's the question. Sino paglilingkuran mo? Being problem-centered does not only get you stuck to a habit of worry, it also makes you struggle whether you would like to serve God or you would like to serve your career or your job. Saglit. Conflict yan sa schedule, pastor. Hindi ako pwede dyan eh. Deep inside, you want to do that. Deep inside, you want to serve God, pero iniisip mo, may mawawala sa buhay po natin. Amen? Now, ang giyera ng Iran saka Israel, napakatagal na, long-standing. No? Alam niyo po ba ang modern day Iran? Alam niyo kung anong lugar ito sa Bible? Ito yung Persia. Ito yung Persia. Pero alam niyo, ang mas matagal po na hidwaan, hindi po yung Iran saka Israel eh. There is a war, and it is a long time standing war within ourselves between our love for God and our love and need for money and possession. Tingnan niyo po nangyari ha. The soul is left in the middle to pick and choose which other parts of our being it will submit and follow. Nalilito yung kaluluwa natin. Hindi lang pati kaluluwa natin, pati pamilya natin. Sino po ba paglilingkuran natin? Sino priority natin? Why? Because we start to become problem-centered. Number 3, a problem-centered person is characterized by weariness, kapaguran, kapagalan. Totoo po ba yun? That when you keep on worrying, when there's a war inside, napapagod ka. At dahil pagod ka, mas masarap na lang matulog. Mas masarap na lang mamahinga. Pero nabasa ko ito, sometimes people don't rest, they distract themselves with pleasure. They don't sleep, they keep on reading, watching TV, watching Netflix. Why? Because they thought na yung weariness nila, yung kapagaran nila, malilibang ng kasiyahan. Hindi pala. The truth is, worry or being a problem-centered can cause weariness or fatigue due to psychological and physiological effects of stress and anxiety and body. When you worry, your body releases stress hormones like cortisol and adrenaline, which cannot disrupt sleep and lead to a state of chronic hyperarousal, ultimately contributing to fatigue. No, let me explain. No. Ito ho yung katawan mo gusto nang matulog, pero yung isip mo nagsisitakbuhan. Parang may mga minions. Sino dito, nangyari na ba sa inyo yung this oras ng gabi, alam mo sa sarili mo, kailangan mo na matulog. Pero yung utak mo, parang nagwo-work pa rin siya. Parang may gusto siyang gawin. This is why, may napanood ako eh. Para daw makatulog, uminom siya ng Sting sa Cobra. Sino dito uminom ng Sting sa Cobra? Ay, delikado. Bakit? Kasi akala natin, itong mga energy drink na to,
will keep you hype, will keep you going, pero ang totoo, pati kape ha, ang totoo, yung katawan mo ibig ng mamahinga. Pero nag-inject ka pa, pera sa worry, ng mga energy drink na nagsasabing, tuloy ka pa. Kaya yung iba po, alam niyo kung ano nangyayari? Naninigas sila, yung iba po, namamatay. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, umiinom ka ba ng Cobra? Hindi po, ahas po iniinom ko. Sino dito, hindi ka makatulog sa gabi? Bigla kang pumupunta sa kusina, sa rep. Isang hiwa na lang doon sa crema de fruta. Hanggang pagtingin mo, wala na natira. Kakaisang hiwa mo, di ba? You are weary because you are carrying a burden God never intended you to carry. Kaya ka pagod, kasi meron kang pinapasan na bigat na hindi mo dapat pinapasan. Amen? Even po yung mga relationship, hindi ka pinansin, hindi ka sinagot, nanliligaw ka, no? Hindi mo na control yun eh. Pero dahil gusto mo maging in control ka, you are bearing burdens that you're not supposed to bear. Sabi dito, some problems are meant to be surrendered, not solved by sheer will. When you lean on your own strength, you exhaust yourself. But when you trust in God's strength, you find peace. So anong dapat gawin? Let go of what is not yours to carry and allow God to step in where your striving must end, because His grace is sufficient and His presence is true rest. Palakpakan niya natin ang ating Panginoon. Pangalawa, ang unang uri ng tao na ang sentro ng kanyang buhay ay worry, pero ito po yung complete opposite. A God-centered person is characterized by three things then. Pero basahin muna natin. Kung ang problem-centered person ay characterized po ng worry, war or struggle sa weariness, kapagalan, ang God-centered person, tatlo din po ang kanyang katangian. Pero basahin muna natin to. Huwag kayong mag-alala na baka kapusin o pagkain o inumin ng damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na. Everybody say, alam na. Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Wow. Sige nga po, palakpakan niya po natin si Lord na alam na niya yung kailangan natin. Amen? Ngunit higit sa lahat, nagbigay siya kayo ng prinsipyo. Bigyan ninyong halaga ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, ang problema sa inyo, nakasentro kayo sa problema. Di tuloy kayo nakasentro sa kaharian ng Panginoon. Sa hari, sa ating Panginoon Kristo. Bigyan ninyong halaga ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Notice mga kapatid, no? There's a principle, but there's a promise. But the promise is only as good as the principle. Nang ibig sabihin po, it requires obedience. And then, yung kinanta nating kanta, araw-araw, verse 34. Kaya nga, huwag ninyong alalahanin na ang bukas. Sino dito nag-overthink ka? Nandito tayo sa church, pero nandun ka na sa school bukas at sa work. Sabi ni Lord, huwag muna. Hinay-hinay muna. Sapagkat ang bukas, ang mag-aalala sa sarili niya. Sige nga, sabihin mo ka sa katabi mo, hayaan mo ang bukas mag-alala. Huwag ikaw, di ba? Sapat ang iyong mga suliranin sa bawat araw. Kaya dito ho sinasabi ng Panginoon, instead of worrying, worship God. Kasi hindi mo mai enjoy yung araw na binigay sa iyo ng ating Panginoon. So ito na. Ano yung tatlong characterization ng isang taong God-centered? Number one, meron siyang tamang priority. Inuuna ang Diyos at binibigyang halaga ang kanyang kaharian. No? Alam nyo, yung konsepto ng kingdom, saka king, sa kanyang constituents, ang itsura ho niyan, ang picture ho niyan is a simple living. The king is responsible for his constituents as long as his constituents live under his kingdom. Ibig sabihin nun, pag may tatay ka, pag may nanay ka, nabubuhay ka sa loob ng poder ng iyong nanay at tatay, hindi ka dapat mag-alala. Bakit? Bahala sa iyo ang tatay at nanay mo. Amen? Pero kung lalabas ka doon, hindi mo inuna, hindi mo ginawang priority ang iyong pamilya, ang kaharian ng Panginoon, dapat nga talaga mag-alala ka. Kasi malayo ka sa sakop ng resources at provision ng ating Panginoon. So, una,
there must be priority. No, may tanong po ako sa inyo, no? Ano pa talaga priority mo sa buhay? Yumaman? Magtagumpay? Maging makapangyarihan at palakpakan? Di ba ang sabi natin, ang sabi ni Lord, ang hinihiling ng Diyos sa atin, hindi tayo maging matagumpay lang, kundi maging matapat tayo sa Kanya. Lagi natin sinasabi, we're a Christian. You know, pag sinabing Christian, a Christian is marked with priority. Malinaw sa Kanya. No? Kung may asawa ka, tapos hindi mo priority yung asawa mo, pag umuwi, nagsiselfon ka kagad, di mo man lang kinakausap, no? Parang malabo yatang isipin na asawa mo siya. Walang priority. Amen? O yung iba sa inyo, nagingitian na, no? Parang sinasabi, sige lang pastor, unahin mo. Sabihin mo pa, no? There must be priority. Tama ba? Bakit? Kasi nga po, pag inuna mo sila, uunahin ka rin nila. Pangalawa, a God-centered person, according to the verse, must have purity. May kabanalan. Nabubuhay po ba tayo na may kabanalan? Alam niyo kung bakit? Kasi ang hari natin, hari ng mga hari, ay Diyos, si Hesus Kristo. Banal siya eh. Wala siyang bahid ng kasalanan. So marapat lang na ang mga taong under sa kingdom ng Diyos nabubuhay ng may kalinisan, ng may kabanalan. Alam nyo, ang isang reason kung bakit hindi tayo nakakasunod sa ating Panginoon, ayaw natin ng salitang purity. Gusto po natin freedom. Hello? Freedom. No. Ginamit po ito ni Pastora and I'd like to use this illustration. No. Sino may anak na teenager dito? Kami meron si JL eh. Tinanong ni Bishop Eli, may Facebook account na ba yung anak nyo, Pastor Albert? Sabi ko, yes po, pero monitored po namin. Eh, dapat, sabi ng reaction ng iba siguro, dapat hindi kasi malaya na yan eh. At maraming kabataan lagi magsasabi ng ganito, no, I need my privacy. Totoo ba yun? Yeah. Pero alam nyo, sabi ng mami niya, meron pang mas mataas at mahalaga sa privacy. And that is accountability. Na may pananagutan ka. Na pwede kang lokohin, dayain, sirain dyan ng ibang mga taong mananamantala. We would like you to become accountable because we want you to live a pure life. Amen? Amen po ba doon? Sige nga po, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Kung nais natin na mabuhay na may kabanalan, bakit tayo nag-church pag linggo? Nakabihis. Walang naka-crop top dito, lalo na kung lalaki. Maiksing short. No? Bakit? Kasi nandito tayo hindi para ikaw maging sentro. Nandito tayo para maging sentro, hindi yung pananamit mo, kundi ang ating Panginoon. Ang hangad natin lagi kabanalan. Oy, baka mamaya nag-church tayo, ang bait-bait mo, pag uwi sa bahay, complete opposite ng itsura mo at sitwasyon mo dito sa simbahan. That's not purity. Yan ay pananahanan talaga ng pag-aalala. Pangatlo, promise. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Napansin niyo po, no, sabi ni Lord, alam niyo anak, ang hinihingi ko lang sa inyo priority at purity. Ako nang bahala sa all these things na to. Everybody say all these things. No? And what are those all these things? Sa Matthew chapter 6 verse 24 to 34, all these things refers to food. 5 F yan eh. Food, fitness, family, sana magawa ko, no? Fashion, and future. 5 basic needs na mahalaga sa iyo at sa akin. Pero sabi ng Panginoon, akong bahala dyan. Ibibigay ko sa inyo yan at pawang idaragdag ko lang yan. Sino dito naniniwala na may mga pagpapala ang Diyos na hindi mo paghihirapan, kusa niyang ibibigay, kusa niyang idaragdag sa buhay mo? Say amen po. Matthew 6:33 is a premise or principle that we should follow with a great promise from God. Minsan, nakakalungkot lang isipin, no? Iilan lang yata ang Kristiyano ang naniniwala na mapalad ka dahil naging anak ka ng Diyos, dahil naging member ka ng Zion Christian Fellowship. Pero parang hindi ka naniniwala na ikaw ay anak ni Lord, privileged ka, and you are blessed. Kasi nga, kinukumpara natin yung buhay natin sa labas. Naiinggit po tayo sa meron sila. Pero ang totoo po niyan, mga kapatid, ang Diyos mo ay hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. A pound of worry won't pay even an ounce of your concern or debts. Alam niyo ba yan? Kahit ang kaparanggot
napangailangan na meron ka, hindi kayang bayarin ng pag-aalala. So bakit ka mag-aalala? Bakit ka magfo-focus? Sabi ni Lord, napipigilan ka sa dapat mong gawin. Hindi yan hindi yan nakakapagbayad kahit kakarampot ng iyong problema. Worry adds weight, not answers. But when you align your heart with godly priorities, you position yourself to receive God's promises. His provision follows those who seek Him first, not with anxiety, but with faith and obedience. Sabihin niyo, Pastor, hindi naman pa ho yan nangyayari. Ang tanong, ginawa mo na bang gawing priority si Lord talaga? Ito magandang tanong na. When you wake up tuwing umaga, sino una mong hinahanap? Ano yung una mong hinahanap? Cellphone. Tama po? Bakit mo alam yan, Pastor? Kasi ganun din ako. Kinakapa-kapa. Si Pastora, ang gusto niya, ako yung una niyang makapa. Mga anak namin. Anong nangyayari sa atin pag ang una natin kinakapa cellphone? Ano kaya kung baliktarin natin, no? Yung paraan ng paghahanap natin sa cellphone, gawin natin yung ganun mismong intensity sa paghahanap natin sa pasasalamat at pananalangin sa ating Diyos. Pakitanong ngayong katabi mo, do you have a problem? How do you respond to problem? Do you worry or do you worship? Do you worry or do you worship? Worry is like paying interest on troubles that have not even arrived. It will drain you before the battle begins. Totoo, no? But worship and prioritizing God is a wise investment in your life. It will prepare your heart with peace, strength, clarity, even before challenges comes. Worry anticipates defeat, but worship expects deliverance. You know, pag na-master po natin yung priority, purity, yung promise po, pawang idaragdag lang po sa ating mga buhay. May panalangin po ang Panginoon sa atin at para sa ating lahat. This is our prayer. No? Panginoon, sige, basahin natin. Panginoon, Ikaw maghari sa aking buhay, hindi ang problema, hindi ang takot o pag-aalala, naway ang iyong kalooban ang mangyari, at ang kapayapaan mo ang siyang pumuno sa aking puso. Turuan mo ako magtiwala at magpahinga sa iyong presensya. Pwede po bang ipikit natin yung mata natin? At habang pinagpipray po natin yan, damhin mo yung sinasabi mo kay Lord. Hindi pa tayo tapos ha, baka sabihin nyo tapos na. Pikit na raw yung mata eh. Report, may sinad ako sa yung picture eh. Okay, let's look at this picture. Come on, tignan yung picture na to. Okay. Tatlong magkakapatid na babae, pero sundin natin yung yung instruction. Close your eyes, and then barely open them. No? Pikit yung mata nyo, then barely open them. No? What do you see? Ano nakikita nyo? You see, anong sisi? A face, no? Sinong nasa face na yan? Si Jesus. Sige nga, palakpakan niya natin ang ating Panginoon. Diba? Ang laki ng nagagawa pag nakatingin ka kay Lord, hindi sa problema. Pero pag nakikita mo asawa mo, ano nakikita mo? Pangako, hindi problema. Number 3, last. Problem-centered. Ano nga ulit yung characterization ng problem-centered? Worry, war, and weariness. Ang God-centered, ano po ang characterization niya? May priority, merong purity, saka merong promise. O ito, God-centered are gospel-centered person. Yun pala yun. Kasi nung sinabi ni Lord yung Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Ang tinutukoy pala ni Lord dito, yung Great Commission. Na maisulong natin at maipakilala ang dakilang tagubilin. Shortcut tayo ha. Matthew 28:18-20. Pakibasa. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Now, mabilisan lang po anong na-notice nyo po sa verse na yan. Clue, may kinalaman to sa pagkain. Ito'y paborito mo.
Sandwich. Sandwich. At bago natin pag-aralan yung sandwich, basahin muna natin to. Ayon sa talata, unahin mo ang Diyos, huwag mo siyang pangunahan. Amen? Paghariin mo ang Diyos, huwag kang maghari-harian. Pastor, hindi mo ba ipapasabi yan sa katabi ko? Hindi na lang, baka magkaaway pa eh. No? And then, gawin mo ang dakilang tagubilin ng Diyos. Huwag kang mag-focus sa yung dakilang suliranin. Sino ho dito, tinuturing mong dakilang suliranin yung problema mo hanggang ngayon, hindi ma-solve. Bakit? Na-forget mong mag-focus sa dakilang tagubilin ng Panginoon. Meron kaming binibilhang sandwich po dito. We would recommend, no? Dito sa may Mampoch, yung fire station. Tapos liliko, yung may mga food dyan. Ang pangalan ng, ano yun, Ice? Anong pangalan ng, ano? Ha? BGC. Ha? Okay. Napakasarap at mura lang, no? Prinomote ko pa. Ang gospel-centered person kasi, parang sandwich, characterized po ng unang tinapay, authority, dakilang kapangyarihan. Wow. Number 2, yung palaman, assignment, dakilang tagubilin. Number 3, panghuling tinapay, assurance, dakilang katiyakan. Nagpipray po ba tayo, Lord? Bigyan mo ako ng kapangyarihan matapos po ang mga gawain na to. Bigyan mo po ako ng katiyakan na sasamahan mo ako. Sabi ni Lord, nandyan yan sa assignment eh. Pag ginagawa mo yung assignment, kaya po, hindi ko alam kung ilang beses ko na ito nasabi sa inyo eh. Pag may problema po kami, kapos wala, ang lagi namin ginagawa mag-asawa, mag-soul winning, mag-disciple. Why? Kasi naintindihan po namin na nandun yung great authority ni Lord, nandun yung great assurance, sa katindihan ng problema mo, huwag kang mag-focus doon. Mag-focus ka sa great assignment na pinagagawa sa iyo ng Diyos. Amen? Ano pong ginagawa natin pag may problema tayo? Hindi, nagpo-focus tayo sa problema. Iniiwasan natin yung great assignment. Kaya yung Matthew 28:18-20 is a sandwich provision. Sandwich provision. Ang ibig sabihin po ng sandwich provision, there's a great assignment secured between God's great authority and His great assurance, covered on both sides by His great power and His promises. Ibig sabihin po nun, ang isang katiyakan talaga na sasamahan ka ni Lord when you do the great assignment. Surely, I am with you always. No? Bihira yung pangako na yun eh. Sabi ni Lord, pag ginawa mo to, titirikin ko sa iyo, kasama mo ako hanggang sa kahit saan dulo ng mundo. Naroroon yung kapangyarihan mo. At ang sabi ng Panginoon, the Lord has given us great authority. Everybody say authority. Binigyan ka ng authority. Alam niyo po ba na ang Pilipino po, ang most authoritative na tao sa buong mundo. Naniniwala po ba kayo doon? May stoplight yan ha, di ba? Tatawid yan. May truck. Ano sasabihin ng gagawin na? Napaka-authoritative, di ba? Yung truck naman, hihinto siya. Bakit? Powerful yung kamay ng nanay eh. Di ba? Dumaan lang eh. Stop. Tatawid yan. Powerful! Amen. Sa mga magulang, nanay, matindi rin yung authority ng mga nanay. Tingnan ka lang ng nanay mo, di ba? Yung mata po na parang karayom na nanunusok. Susunod ka na kagad. Meron pong kwento patungkol po sa authority because there's a big difference between power and authority. Sabi ni Lord, I'll give you power and there's an authority. Meron isang government, nilagay ni Kuya Part dito, picture eh. May isang government man na dumalaw po sa isang barnyard, isang farm na marami pong mga baka. No? At ang sabi niya, sabi ng engineer sa ating city, kailangan ko raw i-test yung lupa ninyo kung pasado. Ang sabi po ng farmer, you know, you can't do that. Sabi niya, why can't I do that? I have the authority. I have the authority. Pinakita niya, ito, tingnan mo, may papel, Department of Interior. At ang sabi po ng farmer, I tell you again, you better not go out into my pasture. Sabi niya, hindi, I have the authority. May papel ako. Kaya ang ginawa ko niya, nilagay po niya yung kanyang pang-soil test. Habang inaayos po niya, naramdaman niya parang lumilindol. Parang may maparating na malaking bagay. Nakita po niya, naku, isang raging bull. Na matulis yung sungay. Susuwagin po siya. Kaya alam niyo, ang ginawa po niya, nagtatakbo po siya. At ang sabi niya,
I have been authorized by the government to go out in your pasture and take some readings. Do you mind that? Ang sabi niya, hindi, mali. There see, sabi niya, I have authority. Pero tumakbo po siya at ang sabi niya, help me, farmer. Ang sabi po ng farmer, sige, ipakita mo doon sa bull yung paper mo. Yung authority mo para maintindihan niya. My point is, you may have authority in other places, but there are certain places that you don't have authority. But the Bible says that Jesus has given us not just authority, but power in the mission field. Kahapon po kami ni Pastora, galing po kaming Angeles. Wala ho kami kakilala doon, hindi po namin alam yung lugar, pero po sa dalawang mag-asawa. When we start talking about the gospel, there's an opportunity na magkaroon po tayo ng Zion Angeles. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, when Pastora and I start talking about the concept of family, they start to listen. Alam niyo, ang tatalino ng mga batang to kasi sila ho yung mga team leader sa call center na malapit po sa Clark. Nag-i-English pa sila. Ang English nila talagang di hamak na mas magaling kumpara sa akin. Pero when we talk about the gospel, we both have the power and the authority. At ang alam niyo anong sabi nila? Kailan po kayo muling babalik, Pastor? Sabi ko, naku, iniisip ko yung layo pati gastos. Pero praise God, alam natin, posible. At kung loloobin na Lord, pwede magkaroon tayo ng gawain sa Clark Angeles. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yung iniimbitahan nyo, maaaring sabihin mo, hindi siya pupunta, hindi niya kaya. Pero alam natin, the Lord has given you authority. John Stott says, His authority on earth allows us to dare to go all the nations. His authority on heaven gives us our only hope of success. And His presence with us leaves us with no other choice. No? Ilang taon na ba tayo nagpapastor dito, Ais? No? 14? Na-realize ko na habang patagal yung church, binibless ng Panginoon yung church natin. Nadadagdagan, nagkakaroon ng mga upuan. Imagine nyo po, in just a matter po of short time, nakabili tayo ng lupa at napapadiran natin yan. Na-realize ko, bakit po ito nangyayari sa church natin? Kasi nakikita ng Panginoon, we are a good steward of the gospel. We faithfully share the gospel. Pupunta kaming Malolos, pupunta kaming Hagonoy, kina Brother Russell, kahit malayo, sila naman pumupunta dito. Nakita ko po walang limit yung pwede nating puntahan kung susunod tayo kay Lord. Kausap ko nitong nakarang araw yung kapatid ko na missionary po sa Thailand at Laos. I talked to our leaders kahapon. Sabi ko, malay nyo sa susunod po na buwan o ditong taon na to, ang pasyal ng mga leaders, kanya-kanya po nilang gastos yun, hindi po sagot ng church yun, ay hindi na po sa El Nido, Palawan, kundi sa Thailand. Magmi-mission trip po tayo doon. At walang may gustong sumama. Si Luz na lang sasama. Luz, sama ka na lang, Luz. Ha? Sige nga po, naniniwala po ba kayo na ang ministry ng Zion Baliwag ay pwede pong mula local, ay pwede po tayong maging global. Global. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya lang, kailangan may Bible ka saka may passport. Sige nga, tanungin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, may passport ka na ba? Wala pa. So, hindi ka makakapag-abroad hanggang naiyak ka lang. If it's God's will, it's going to be God's will. Pastor, imposible yan. Paano natin mababayaran yung pamasahe niyan eh? Sabi ng kapatid ko, 5,000 lang balikan. Pag matagal yung sinong gustong sumama sa mission trip? Wow. Pero unahin muna natin Leyte. Punta tayong Kalanggaman sa Palompon, magme-mission trip po tayo doon. And then, ang susunod nating target, yung mission field doon po sa Thailand or Laos. Wala tayong pera. Wala naman talaga. Sabi mo nga sa katabi mo, totoo yun. But if it's God's will, it's going to be God's will. Si Lord ang sagot. Kapag may vision, may provision. Where God leads us, He will sustain us. Come on, palakpakan natin si Lord. Amen? Kaya mo nga pumunta na walang kinalaman yung gawain ni Lord eh. Hindi mo ba magagawa ng paraan yan kung may kinalaman sa missions? Amen? Nakakapamasyal nga po tayo na wala namang kinalaman para kay Lord eh.
Yan pa kaya na may kinalaman sa ating Diyos. Kailangan po ang Zion Baliwag mangarap ng malaki para maabot po natin ito. Satan's tactic is to magnify our problems to the point that we forget who we are, where we are going, and what God has promised. But when we fix our eyes on Jesus, we reclaim our identity, we walk in our destiny, and step into our divine provision. Ngayon, wala pa. Sige nga, kapain mo ngayong bulsa mo. Sabi mo ngayon, wala pa. Pero pag sumunod na ako kay Lord, magkakalaman na yan. Amen? Ibi-bless na ako ng ating Panginoon. So don't hesitate to follow the Lord. Prioritize what God is calling you to do. Because of the cost, pause and consider the price of disobedience or delay. Isipin mo, kung hindi ka susunod kay Lord, isipin mo rin yung binabawi sa iyo ng Diyos dahil hindi ka sumusunod. Alam niyo ba ang Diyos, may paraan ng pagbawi dahil sa ating disobedience sa Kanya. Billy Graham said, don't waste your life on things that don't have eternal value. Pwede ba yon? Na mula ngayon, ang ating investment, di kinalaman kay Lord. Bakit ganun, no? Ang tindi natin mag-invest sa mga bagay na pwedeng mawala. Pero parang pagdating kay Lord, parang hirap na hirap tayo. Pero I'm praying sa Zion Baliwag, hindi ganun dapat yung heart natin. Kanina, shinare ni Pastora sa 2 Kings chapter 6, 15-17. Si Elisha, natutulog yung kanyang servant. Paano nangyari yun? Na magkapareho tayo ng revelation. No? Hindi ko naman pinakita sa kanya yung notes eh. Paggising po ng kanyang servant, ginising niya kanyang amo, sabi niya, napapalibutan na tayo. Everybody say, surrounded by the enemy. Everybody go, surrounded by the... Alam niyo ang sabi po ni Elisha, Lord, I pray that you would open his eyes so that he will see that he is surrounded by God's army. Napapalibutan po pala siya ng mga mandirigma ng ating Panginoon. Ito pong prayer natin ngayong umaga na to. Lord, silence my heart. Silence my fear. Do you have fear today? Silence my worries and concern so I can hear your voice. Alam nyo, we know how to pray. We know how to talk to the Lord. But the question is, do you know how to listen to the Lord? You can do your devotion. You have listened, but have you heard the voice of the Lord? Kaya po, akala natin, nakipag-usap talaga tayo sa Diyos. Pero ang hindi natin alam, gusto tayong kausapin ng Panginoon. Anak, ito yung solusyon lang dyan. Kung makikinig ka lang sa akin, maayos yung problema mo. Why do I know that? These two verses I always claim in my study. Nagulat ako sa biyaya ng Panginoon. This year, 2 subject na lang pala ako. Yung 60 units na lagpasan ko sa biyaya ng Panginoon. Lagi ko kiniklaim yung verse na to. Isaiah 46 verse 4. Basahin natin ng sabay-sabay. I have made you, I will carry you, I will bear and rescue you. Do you believe na dahil nilikha ka ng Panginoon, kaya kang pasanin at buhatin ng ating Diyos? Na walang pangarap na naantala na hindi niya kayang ituloy. Amen? Micah 7:7. But as for me, I will look to the Lord. I will wait for the God of my salvation. God will hear me. Prayer ko po ngayong umaga na to, let us be God-centered and let us be gospel-centered. Paano mo malalaman na totoo ito? Gawin nyo this week. Pag matindi problema mo, mag-share ka ng gospel. Unahin mo ang kanyang kaharian. I-prioritize mo ang Diyos. Sumunod ka. No, you know, minsan sinasabi natin, masunurin tayo kay Lord. Pero marami pa talagang aspeto sa buhay natin na hindi natin sinusunod ang Diyos. Kung maiintindihan lang talaga natin kung anong isabihin ng pagsunod. Pag sinabing pagsunod, reckless abandon, wala kang iniisip na kung ano man. Hindi, may reserve pa tayo minsan eh. Kaya hindi talaga totoong pagsunod. I'm praying that we will really obey. And after this church anniversary, by the way, yung mga taga-Angeles, nangako sila, a-attend sila sa ating church anniversary. Ganun kalayo, a-attend sila. I'm envisioning and I'm praying to doble yung attendance ng Zion Baliwag. Hindi na tayo magkakasya dito. At tutulungan tayo ni Lord na ipagawa ang church building project. Why? Kasi alam ng Panginoon, mabuting katiwala tayo sa gospel ng Diyos. If it's God's will, it's gonna be God's will. Tayo po tumayo para sa isang panalangin. Can we close our eyes? Pasensya na kayo at medyo
nahihilo ako, nilalagnat, pero the Lord is giving us the strength to do His will. Habang tayo po'y nakapikit, aawitin po natin yung kantang Maghari Ka. No? Pikit mo yung mata mo, itaas mo ang iyong kamay. Sa umagang ito, ang sabi ng Panginoon, unahin mo ako, anak. Sumunod ka sa akin. Mabuhay ka na may kabanalan. And all these things shall be added unto you. Sino ho dito, sa umagang ito, meron kang matinding pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. Meron kang matinding problema na alam mo, liban na tutulungan ka ng Diyos, hindi mo ito malalagpasan. Hindi mo ito masusolusyonan. Can you just please raise your hand? If you're saying and telling God, Lord, I have a big problem. Show me your way, Lord. Ipakita mo ang solusyon, Panginoon. Help me to face and handle my problem. Yung iba naman ho sa atin dito, we don't see them as problem. That's why you never admit that you need help from the Lord. But I'm praying ngayong umaga na to, na i-reveal ni Lord sa'yo, anak, problem yan. Problem yan. Yung hindi mo nakikitang problema, that's a problem. And I want you to, not to circle on problem, but to circle on solution. Let us pray. Lord, simple lamang po ang iyong solusyon. That we will seek first your kingdom and your righteousness. And as you have promised, Lord, all these things will be added unto us. Salamat po, Panginoon, sapagkat gaano man kasimple ang prinsipyong ito. Ito'y totoo at ito'y tiyak na mangyayari sa sino mang susunod sa inyo. Bukas, mamaya, bigyan nyo kami ng opportunity, Lord, na unahin ka. I-prioritize ka. At yung sinasabi namin, Lord, that we are obeying you, Lord, gawin nyo pong malinaw sa amin yung konsepto ng pagsunod. With reckless abandon, without reservation. And we claim, Lord, all these things shall be added unto us. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming hari, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen at Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos.